Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Dr. Althea Ramos, isang babaeng doktor na may 35 taong karanasan sa medisina at ngayon ay susuriin natin ang paksang, ang nakakagaling na kapangyarihan ng Sampinit Philippine Wild Raspberry para sa inyong bato, kidneys, at pangkalahatang kalusugan. Hirap ka ba sa paggising ng 5 hanggang 7 beses tuwing gabi para lang umihi? Sira ang iyong tulog, gumigising kang pagod na pagod, sumasakit ang iyong balakang, at parang nanghihina at nanginginig ang iyong mga tuhod. Kung nararanasan mo ang mga sintomas na ito, ibig sabihin ay humihingi na ng saklolo ang iyong mga bato, kidneys, at mabilis na tumatanda ang iyong katawan. Huwag maging kampante dahil ito ang simula ng maraming seryosong problema sa kalusugan at pagkawala ng kumpiyansa ng mga kalalakihan. Ngayon, gusto kong ipakilala sa inyo ang isang yaman mula sa ating mga kabundukan at kagubatan na tinatawag na Sampinit Philippine Wild Raspberry. Hindi lamang ito isang masarap na ligaw na prutas kundi isang tagapagligtas para sa mga taong may problema sa bato. Mula sa siyentipikong pananaw, ang sampinit ay may napakataas na antas ng antioxidants kasama ng mga mahahalagang bitamina at mineral na tumutulong protektahan ang mga selula ng bato at pinapabuti ang daloy ng dugo. Ayon sa tradisyonal na panggagamot, ang sampinit ay may katangiang nagbibigay init sa katawan, may lasang matamis at maasim, at direktang nakakabuti sa daloy ng enerhiya ng atay at bato. May epekto itong palusugin ang mga bato, patibayin ang sigla ng katawan, palinawin ang paningin, at panatilihing maitim at makintab ang buhok at balbas. Ang pinakapansin-pansin ay ang kakayahan nitong pigilan at linisin ang pag-ihi na tumutulong makontrol ang pantog para mabilis na matapos ang problema mo sa pag-ihi sa gabi. Ngunit naisip niyo ba kung bakit naging sikat ang maliit na prutas na ito at madalas ihalin tulad ang hugis sa isang maliit na nakataob na arinola? At bakit itinuturing ito ng ating mga ninuno bilang gamot ng pagmamahal ng isang anak na kayang magpagaling ng malalang sakit at mag-ayos ng nasirang relasyon? Ang kwento ng isang pasaway na anak at ang maliit na nakataob na arinola sa kanyang kwarto ay tutulong sa lahat na maunawaan ang mahikang nakatago sa likod ng pulang kulay ng prutas na ito. Ang kwento ng pagdurusa ng isang ama. Noong unang panahon, sa kabundukan ng Sierra Madre na laging nababalot ng hamog at ulap, may nakatirang isang matandang manggagamot na nagngangalang Mang Tasyo. Kilala siya sa buong rehiyon hindi lang sa kanyang himalang husay sa paggamit ng halamang gamot kundi pati na rin sa kanyang kabaitan at magandang asal. Sinasabi ng mga tao na makita lang ang kanyang payat na bulto at kupas na bag ng mga gamot sa gilid ng nayon, kalahati ng kanilang sakit at pagdurusa ay nawawala na. Ngunit madalas sabihin ng mga tao na ang anak ay magmamana dapat sa ama. Si Mang Tasyo ay may isang pinakamalaking alalahanin sa buhay, ang kanyang kaisa-isang anak na si Kaloy. Si Kaloy ay makisig at matalino, ngunit may malayang espiritu na parang ibon. Ayaw niya ang matapang na amoy ng mga halamang gamot at ang mga araw na tahimik na nagsusulat ng mga nakakabagot na medikal na aklat. Para sa kanya, ang kaligayahan ay nasa paglalakad sa mga gubat at pagtawid sa mga sapa, pakikinig sa huni ng ibon, o paghahanap ng matatamis na ligaw na prutas sa malalayong bundok. Tuwing tinatawag siya ni Mang Tasyo para ituro ang sikreto ng panggagamot para palakasin ang mga bato, laging gumagawa ng paraan si Kaloy para iwasan ito. Madalas siyang magreklamo na masyadong nag-aalala ang kanyang ama. Siya ay bata pa, malakas, at hindi niya kailangang matutunan ang ganoong klaseng panggagamot. Napabuntong hininga na lamang si Mang Tasyo, malungkot na sinusundan ng tingin ang kanyang anak habang nawawala ito sa likod ng mga puno ng kawayan. Hindi siya galit sa kanyang anak. Nag-aalala lang siya na kapag siya ay tumanda at nanghina, ang kaalaman sa panggagamot ng kanilang mga ninuno ay mawawala. At ang mas mahalaga, sino ang mag-aalaga sa kanyang pasaway na anak kapag dumating ang mga bagyo sa buhay? Habang lumilipas ang mga taon, lalong humina si Mang Tasyo. Isang tag-init, isang kakaibang epidemya ang kumalat sa baryo na nagpahina sa maraming tao. Nagtrabaho si Mang Tasyo araw at gabi, ibinuhos ang kanyang huling patak ng lakas sa paggamot sa mga taga-baryo. Nang gumaling ang huling pasyente, siya ay bumagsak. Ang sakit sa bato na matagal na niyang kinokontrol gamit ang halamang gamot ay biglang lumala ng matindi. Gabi-gabi, takot na nakikinig si Kaloy sa mga tuyong ubo at mabibigat, nanginginig na mga hakbang ng kanyang ama. Bawat oras, kailangan nitong piliting bumangon para umihi dahil hindi na kayang magpigil ng likido ng kanyang humihinang mga bato. Ang arinola sa gilid ng kwarto ay nagsilbing malupit na patunay ng paghina ng dating sikat na manggagamot.
Lumubog ang kanyang mga mata, pumuti ang kanyang balbas at buhok sa loob lang ng ilang linggo, at ang kanyang mga kamay na dati napakahusay gumawa ng gamot ay nanginginig na ng sobra, kaya hindi na niya kayang humawak man lang ng mangkok ng lugaw. Nang makita ang kanyang ama na parang kandilang malapit ng mamatay ang sindi, biglang naramdaman ni Kaloy na gumuho ang kanyang mundo. Naisip niya kung gaano siya naging makasarili sa lahat ng panahong iyon. Nagsimula siyang mataranta sa paghahanap sa mga tambak ng aklat ng panggagamot na dati niyang inaayawan, umaasang makahanap ng lunas na magliligtas sa buhay ng kanyang ama. Ngunit ang panggagamot ay parang isang malawak na karagatan. Paano maiintindihan ng isang baguhan na tulad niya ang mga malalalim na salita tungkol sa pagbalanse ng init at lamig ng katawan, yin-yang? Nakita lang niya ang isang linya na paulit-ulit na isinulat sa personal na kwaderno ng kanyang ama. Upang makapagligtas ng buhay, dapat mahanap ang pinag-ugatan ng problema. Palala ng palala ang kalusugan ng kanyang ama. Ngunit ang pinakamahalagang yaman ay hindi matatagpuan sa mga botika, kundi sa puso ng tao at sa mismong kalikasan. Sa kanyang kawalan ng pag-asa, nagpasya si Kaloy na umakyat sa pinakamataas na bundok ng Sierra Madre, kung saan madalas siyang nakakahanap ng masasarap na prutas para ipitas ang kanyang ama. Umasa siya na ang sariwang hangin sa bundok ay makakatulong dito na huminga ng maayos. Habang umaakyat siya sa isang dalisdis na nakaharap sa sumisikat na araw, bigla siyang nakakita ng isang kumpol ng maliliit na palumpong bushes. Ang mga sanga nito ay puno ng maliliit, malalim na pula at makatas na prutas na kumikinang sa araw ng umaga, na parang mga mamahaling hiyas ng kagubatan. Nakilala niya ang mga ito bilang sampinit, ang mismong prutas na kinakain niya para pamatid-uhaw kapag naglalakad sa gubat. Tila may kuryenteng dumaloy sa kanyang isipan. Naalala niya ang isang malabong drawing sa isang lumang aklat ng kanyang ama. Ipinapakita sa drawing ang isang prutas na ang hugis ay parang nakataob na arinola, na tinatawag na sampinit. Agad siyang pumitas ng isang dakot, tinikman ito, at nalamang may matamis at maasim itong lasa. Isang mainit na pakiramdam ang kumalat mula sa kanyang lalamunan pababa sa kanyang balakang. Pag-uwi niya, hindi na nag-aksaya ng panahon si Kaloy. Naalala niya ang payo ng kanyang ama mula sa mga bihirang pagkakataong nakinig siya. Ang mga sariwang halamang gamot ay may matapang ngunit madaling mawalang katangian. Dapat malaman kung paano gamitin ang apoy upang makuha ang pinaka-esensya nito. Kumuha siya ng bahagi ng hinog at hilaw na prutas, piniga ito upang makuha ang katas at pinainom agad sa kanyang ama. Maingat niyang isinangag, roasted, ang natitirang prutas sa isang maliit na kawali hanggang sa isang matapang at mabangong amoy ang kumalat sa buong bahay. Laking gulat niya pagkatapos inumin ang madilim na pulang katas, nakatulog ng mahimbing si Mang Tasyo, isang bagay na hindi niya magawa sa loob ng maraming buwan. Kinaumagahan, gumising siyang hindi na ganoon kaputla. Ipinagpatuloy ni Kaloy ang paggamit ng isinangag na prutas para igawa ng gamot ang kanyang ama. Sa ikatlong araw, nakaupo na si Mang Tasyo. Pagsapit ng ikapitong araw, himalang nawala ang kanyang matinding problema sa pag-ihi sa gabi. Pagsapit ng ikasampung araw, bumangon si Mang Tasyo sa kama at nakita ang kanyang anak na maingat na naghahanda ng gamot sa apoy. Namumula ang mga mata nito dahil sa puyat ngunit puno ng determinasyon. Tumingin siya sa sulok ng kwarto, ang arinola na naging dahilan ng kanyang labis na pag-aalala sa mahabang panahon ay nilinis na at itinabi na ng kanyang anak. Dahil hindi na ito kailangan. Umiyak ang matanda hindi dahil nakatakas siya sa kamatayan, kundi dahil nakita niyang tunay nang nag-mature at lumaki ang kanyang anak. Hinawakan niya ang magagaspang at may kalmot na kamay ni Kaloy at sinabing, "Anak, nahanap mo ang pinakadakilang gamot, hindi dahil nasa aklat ito, kundi dahil nahanap mo ito gamit ang puso ng isang mabuting anak." Mula noon, ang prutas na iyon ay lalong nakilala bilang lunas. Ang hugis nito ay nagsilbing paalala ng himalang epekto nito sa nokturya, pag-ihi sa gabi at panghihina, at bilang paalala ng isang nakakaiyak na kwento ng pagkamulat. Hindi na ang dating pasaway na bata si Kaloy. Naging isa siyang magaling na manggagamot, sumunod sa mga yapak ng kanyang ama, gamit ang mga simpleng halamang gamot mula sa bundok para tumulong sa mga mahihirap at nangangailangan. Tuwing tag-init, sa buong kabundukan ng Pilipinas, mula sa malamig na kabundukan ng Cordillera hanggang sa mga burol ng Mindanao, tahimik na namumulaklak at namumunga ang halamang sampinit. Ang mga hinog at matingkad na pulang prutas, na parang mga patak ng dugo mula sa lupa, ay handang ihandog ang kanilang tamis at sustansya para palusugin ang katawan ng tao.
Ginagamit ang mga ito hindi lamang panggamot sa sakit sa bato, nocturnal emissions, o pananakit ng tuhod, kundi bilang lunas din para mapanatili ang kabataan at pisikal na tatag. Kasunod ng kwentong ito, gagabayan ko kayo sa pinakamahalagang bahagi, 3 paraan ng paggamit at instruksyon. Upang tunay na gumana ang himalang epekto ng lunas na ito, tulad ng ginawa ni Kaloy para iligtas ang kanyang ama, ang paghahanda ay nangangailangan ng pag-iingat at dedikasyon. Dapat kayong pumili ng mga hinog, madilim na pula, at makatas na sampinit na hindi pasapasa. Hugasan ng marahan sa umaagos na tubig upang maalis ang dumi, pagkatapos ay patuyuin itong mabuti. Ayon sa tradisyon, upang mapanatili ang esensya at mapahaba ang buhay ng gamot, dapat ninyong isala o isangag, roast, ang mga prutas sa mahinang apoy hanggang sa maging golden brown. Ilagay ninyo ang mga sampinit sa isang makapal na kawali. Lutuin sa mahinang apoy at haluin ng tuloy-tuloy hanggang sa lumiit ang mga ito, maging madilim na pula, at maglabas ng matapang at natatanging amoy. Sa puntong ito, ang unang matapang na asim ay lalambot, at mapapalitan ng malalim at matamis na aftertaste na nagpapahintulot sa mga katangiang medikal na pumasok sa mga meridyan ng inyong bato. Bawat araw, kailangan lamang ninyong gumamit ng mga 10 hanggang 15 gramo ng pinatuyong sampinit, ibabad sa kumukulong tubig tulad ng tsaa o ihalo sa iba pang mga halamang gamot. Ang manu-manong pagproseso sa bawat sampinit ay hindi lamang sumisiguro sa kalinisan, kundi nagpapakita rin ng paraan ng pagpapahayag ng pananampalataya sa kapangyarihang magpagaling ng kalikasan, tulad ng ating mga ninuno na ibinuhos ang kanilang pagmamahal sa bawat kumpol ng mahalagang gamot. Sandali lamang, dumiretso na tayo sa resipe. Ang resipeng ito ng tsaa na gawa sa sampinit ay tumutulong mabawasan ang pag-ihi sa gabi at pinalalakas ang mga bato. Ang madalas na pag-ihi sa gabi ay malaking problema para sa maraming nakatatanda na nagiging sanhi ng putol-putol na tulog at pisikal na panghihina. Ang resipeng ito ay nakatutok sa paggamit ng mga katangian ng sampinit upang palakasin ang paggana ng pantog at palakasin ang enerhiya ng bato. Upang magsimula, kakailanganin ninyo ng humigit kumulang 15 granji ng pinatuyo at isinangag, roasted, na sampinit. Ang pagsangag sa sampinit ay isang mahalagang hakbang dahil ang init ay tumutulong na mabawasan ang asim at pinapayagan ang mahahalagang aktibong sangkap na madaling matunaw sa tubig. Ilagay ang lahat ng sampinit sa isang thermos o ceramic na palayok para sa tsaa. Pagkatapos, magbuhos ng humigit kumulang 500 ml na bagong kulong tubig sa thermos. Takpan ng maigi at hayaang nakababad ng humigit kumulang 15 hanggang 20 minuto hanggang sa maging mapusyaw na reddish-brown ang kulay ng tubig at magkaroon ng banayad na amoy. Dapat mong hatiin ang tsaang ito sa ilang baso para inumin sa buong araw sa halip na simpleng tubig. Gayunpaman, isang maliit ngunit napakahalagang paalala ay dapat inumin ito ng madalas tuwing umaga at hapon. Limitahan ang pag-inom ng maraming tubig pagkatapos ng alas 8 ng gabi upang maiwasan ang pagbigat ng pantog sa gabi. Ang patuloy na araw-araw na paggamit ay makakatulong na mapabuti ang kalusugan ng bato, magbigay ng mas mahimbing na tulog, at mabilis na maibsan ang pag-ihi sa gabi ayon sa mismong reputasyon nito. Pangalawa, ang resipe ng sampinit na binabad sa alak upang palakasin ang sigla ng mga kalalakihan. Para sa mga ginoong nakakaranas ng pananakit ng likod, pananakit ng tuhod, pagkapagod, o pagbaba ng performance, ang sampinit ay itinuturing na isang mahalagang halamang gamot. Ang pamamaraang ito ay tumutulong makuha ang pinakamaraming nutrisyon mula sa sampinit papunta sa alak tulad ng lambanog o rice wine na lumilikha ng inuming masustansya at masarap. Una, kailangan nyo lang maghanda ng 1 kilogram ng sariwa, hinog na sampinit, walang pasa. Kung walang sariwang sampinit, maaari kayong gumamit ng 500 gram ng pinatuyong sampinit bilang pamalit. Marahang hugasan ang sampinit sa tubig na may kaunting asin, pagkatapos ay patuyuin itong mabuti. Susunod, maghanda ng isang malinis at na-sterilize na garapong salamin. Ilagay ang lahat ng sampinit sa garapon at buhusan ng through hanggang 5 litro ng magandang kalidad na white wine o lambanog na may alcohol content na humigit kumulang 40 degrees. Itabi ang garapon sa isang malamig at maaliwalas na lugar, malayo sa direktang sikat ng araw. Pagkaraan ng 30 araw, ang alak ay magkakaroon ng magandang dark red na kulay at maglalabas ng matapang na amoy. Sa puntong ito, ang mga nutrisyon mula sa sampinit ay ganap ng humalo sa alak. Araw-araw tuwing hapunan, kailangan nyo lamang uminom ng 1 o 2 maliliit na baso, shot glass. Ang alak na gawa sa sampinit
ay hindi lamang tumutulong mapabuti ang daloy ng dugo at palakasin ang mga buto at kalamnan, kundi tumutulong din na mapabuti ang paggana ng bato, itaas ang espiritu, at gawing mas matatag at malakas ang katawan. Ito ay isang napakagandang paraan ng pagpepreserba ng mga katangiang medikal para magamit sa buong taon. Pangatlo, ang kombinasyon ng sampinit ay tumutulong mapabuti ang paningin at kalusugan ng buhok. Ayon sa tradisyonal na panggagamot, ang kalusugan ng bato ay nakikita sa buhok at ang kalusugan ng atay ay nakikita sa mga mata. Kapag malusog ang atay at bato, magiging malinaw ang paningin at magiging maitim ang buhok. Ang resiping ito ay isang napakagandang kombinasyon ng sampinit at iba pang halamang gamot upang palakasin ang katawan mula sa loob. Ang mga sangkap ay kinabibilangan ng 10 gram ng pinatuyong sampinit, 10 gram ng goji berries, at 10 gram ng ligustrum lucidum. Hugasan ang lahat ng sangkap upang maalis ang anumang dumi. Pagkatapos ay ilagay ang mga ito sa isang palayok na luwad o espesyal na palayok para sa herbal. Magdagdag ng humigit kumulang 800 ml ng tubig. Pakuluan. Pagkatapos ay hinaan ang apoy at palambutin hanggang sa maubos ang tubig at maging humigit kumulang 300 ml na lang. Ang pinakuluang katas mula sa sampinit at mga halamang gamot ay may matamis at medyo mapaklang lasa na madaling inumin. Hatiin ito sa 2 inumin bawat araw pagkatapos ng almusal at hapunan. Ang sampinit ay may pangunahing papel sa pagpapalusog ng atay at bato, habang ang goji berries at ligustrum lucidum ay sumusuporta sa kalusugan ng mata at nagpapabagal sa proseso ng maagang pagputi ng buhok. Ang pamamaraang ito ay lubos na angkop para sa mga madalas magtrabaho sa harap ng computer, mga nakatatanda na may malabong paningin, o mga nakakaranas ng pagkalagas ng buhok o maagang pag-uban. Ito ang pinaka-sustainable na natural na therapy upang matulungan kayong mapanatili ang kabataan at linaw ng inyong mga mata. Kahit na ang sampinit ay isang mahalagang prutas na nagbibigay ng maraming kahangahangang benepisyo sa kalusugan, upang makamit ang pinakamahusay na resulta at maiwasan ang mga hindi inaasahang reaksyon, kailangan ninyong tandaan ang ilang mahalagang bagay. Una, tungkol sa mga taong gagamit, ang sampinit ay may nagbibigay init na katangian at may malakas na kakayahang mag-ipon ng tubig at magpabilis ng pag-ihi. Sa makatuwid, ang mga taong nakakaranas ng internal heat, ibig sabihin ay may pagtaas ng init sa katawan na may mga sintomas. Hindi ito dapat gamitin kung mayroon kayong mataas na lagnat, tuyo at bitak-bitak na labi o malalang constipation hirap dumumi. Lalo na ang mga nakakaranas ng impeksyon sa ihi. Uti, na may mga sintomas tulad ng masakit na pag-ihi, madalas na pag-ihi, at maikli, mapulang daloy ng ihi, ay dapat talagang iwasan ang halamang ito. Ang sadyang paggamit nito kapag mayroon kayong labis na internal heat ay maaaring magpalala lamang ng impeksyon. Pangalawa, tungkol sa paghahanda, ang mga sariwang sampinit ay karaniwang may napakalasang asim. Sa tradisyonal na panggagamot, ang labis na asim ay maaaring magdulot ng spasms, panginginig ng kalamnan, at hindi maganda para sa mga taong may sensitibong sikmura. Sa makatuwid, dapat ninyong unahin ang paggamit ng mga sampinit na inihanda na at isinangag, roasted, upang mabalanse ang mga katangian, na nagpapahintulot sa medikal na epekto na maabot ang mga bato ng mas banayad at epektibo. Panghuli, ang sampinit ay isang natural na halamang gamot, kaya't dahan-dahan darating ang epekto nito. Huwag mainip at huwag lumampas sa iniresetang dosis. Dapat ninyong panatilihin ang katamtamang araw-araw na dosis kaysa sa pagkonsumo ng marami ng sabay-sabay. Kung kayo ay ginagamot para sa isang partikular na kondisyon medikal o gumagamit ng iba pang western na gamot, mangyaring kumonsulta muna sa inyong doktor upang matiyak na ang kombinasyong ito ay ganap na ligtas para sa inyong katawan. Upang tapusin ang videong ito at matulungan kayong madaling matandaan, balikan natin ang mga pinakamahusay na paraan upang magamit ang sampinit. Ito ay hindi lamang isang ligaw na prutas, kundi isang hindi matatawarang regalo para sa kalusugan kung alam natin kung paano ito gagamitin ng tama. Sa madaling salita, kung kayo ay nag-aalala tungkol sa pag-ihi sa gabi, uminom ng pinatuyong sampinit araw-araw bilang tsaa na pampalusog ng bato. Kung nais ninyong palakasin ang inyong sigla at patibayin ang inyong mga buto at kalamnan sa mahabang panahon, ang pagbababad ng hinog na sampinit sa alak ang numero 1 pagpipilian para sa mga kalalakihan. At para sa mga nais mapabuti ang paningin at mapanatili ang malusog, itim na buhok, huwag kalimutang ihalo ang sampinit sa goji berries at iba pang herbal sa inyong pampasiglang tsaa tuwing umaga. Gayunpaman, maging ang pinakamagandang yaman ay kailangang gamitin sa tamang paraan.
Mangyaring tandaan, gamitin lamang ito kapag ang inyong katawan ay walang labis na init, huwag gamitin kapag nakakaranas ng masakit o madalas na pag-ihi, at palaging panatilihin ang katamtamang dosis para sa pinakaligtas at pinakasustainable na resulta. Ang pagtitiyaga ang susi upang mapagaling ng kalikasan ng ating mga katawan. Sana, ang ibinahagi ko ngayon tungkol sa sampinit ay magbigay sa inyo ng isang mahalagang sikreto upang alagaan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang videong ito, huwag kalimutang i-like at i-share upang ang mahalagang kaalamang herbal na ito ay makaabot sa mas maraming Pilipino. Mangyaring mag-subscribe sa aking channel ngayon upang hindi ninyo palampasin ang mga kawili-wiling kwento at epektibong lunas mula sa mga halamang nakapaligid sa atin. Paalam at magkita tayong muli sa susunod na paglalakbay ng pagtuklas sa kahalagahan ng mga halamang gamot.